Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga ang special episode natin ngayon. And that kind of love compilation of spoilers. Hindi ko alam kung nakuha ko lahat ng spoilers na nasa TikTok. Pero ito nga, spoilers plus the deleted scenes. Yung parang director's cut na hindi na nasama sa 2 hour 15 minutes na movie. So, first one ay ito. Walang taong Ayan. I am. I really love that scene, no? Parang Bardagulan, yung real life Bardagulan ni Barbie tsaka ni David. Parang ganun na ganun din. Yung sa mano ko, grabe. And this one, ito, Barbie is teasing David. Grabe. Beautiful eyes, napapakute si Barbie. Ayan. Ayan na nga. Kanya napapansin siguro sa crush si Barbie. Ay, yung coming of hair. Grabe. Oh, di ba? Si David. Talagang para talagang nadadala si David. Parang gusto niya ng agad. Feel na feel mo talaga yung sexual tension on this scene. Ayan na nga. May pasway-sway pa ng hair. At yan na nga. May sarang pwesto si Barang. At ayun. So, ayan. Talagang inano niya yung tuhod ni David with her feet. Grabe. Ayan. Sabi ko nga sa inyo guys, ito na yata yung pinakamalanding pelikula ni Barbie Fortesa. At parang sanay na sanay si Barbie sa ginagawa niya, no? Kaya siguro siya kay crush. Grabe. Ay, naku. Expert na si Barbie, no? At parang gusto-gusto nga nila naman yung dalawa yung ginagawa nila. Grabe. Ayan. Did you see that? Sabi nga gano'n. Ay, nako, Barbie. Now, the next scene, ito na nga. Ayan na, little combing of hair ni Barbie. Ayan. At halikan. Ay, grabe. This was wrong. David teasing Barbie and teasing the fans. Grabe. Tsaka pinapil ko talagang parang gusto rin nila talagang gawin talaga. Iba yung iba yung pag-acting talaga ni Barbie tsaka ni David. Parang makatotohanan sa kanilang dalawa. Now, this scene ay parang K-drama scene. Sa Korea pa mo sinod yan. So, yeah. Di ba? Napaka-cute nila pareho si David. Yung labi. Tsaka si Barbie, syempre always cute naman si Barbie, no? At ito naman ay yung naka-handbook sila ni Barbie, si David tsaka si Barbie. Pakit ni Barbie dyan. At yun na si David. Ayun na nga, ni-spoil na nila mga music. Kasi pinost nila lahat, no? At next naman ay yung ice cream scene. Buti hindi pa na-spoil to, o hindi ko na nakita yung video sa TikTok. At ito nga yung video yata na nag-post ni David Licao. Look beautiful coach. Ayan, thank you. Napakaganda nga naman ni Barbie dyan. In all fairness, Sophia, she's here. Our parents are parents, sabi ni David. Remember? Ayun. Ayun. At ito na nga, yung next scene, I can cook pork cuisine, sabi. At ito naman ay pinost ni Ellis Katrina. Yan naman. Yung si Barbie at si David, yung yakapan sa yacht. At si David amoy, kinikis yung ulo ni Barbie Fortesa as always. Ay na nga, so bagay nila. At ito naman yung ending na in-spoil. Ayan, where to poach. At wherever, sabi ni Barbie. Actually, I really love the movie from start to finish. Medyo nagkulangan lang ako talaga doon sa kissing scene. Oo, dapat talaga kissing scene. Parang ganito sa yung kay Gabby at saka kay Joshua. Kung gumanyan sila, magiging headline yun, di ba? Tapos dagdag promotion yun sa lahat ng mga Jaryo at saka sa kung may ganyanan sila talaga. Pero hindi, parang simpleng lang na naman yung ginawa nila na kissing scene. At, ayan grabe yung higop. Talagang pinapak si Gabby. At next naman ay tweet ni my fangirl heart. Hanggat hindi ko nakikita ang uncut version, decision ako na off committee.
Di kaya mga scenes ite na pinaghugutan ni Miss Arlene, kaya niya na itanong yan? Watch na ng movie, baka naman nasa film, ayan na at namalikmata lang ako, Emmy. Balitaan niyo ako, ha? So yun na nga guys, merong 7 scenes na hindi kasama. So ito nga, yung nasa port area, si Barbie at si David. Kasi nakita ko sa pelikula, si David lang nasa port area. So, next naman ay naglakad sa parang intramuros yata si Barbie at si David. Parang gano'n. At ito naman yung sa, I'm not sure kung river to. Yan, may fireworks. At ito naman yung sa kitchen ni Adam na kumain na si Barbie at si David. Imagine kung dito naganap yung yung mukbangan ni Barbie at ni David. No? Sesa. Ay, kay Josh at kay Gabby. No? Grabe. Papasigaw pa siguro. Kasi ang ganda na yung tignan. Tapos walang ganun, diba? Sayang naman. At ito hindi ko rin nakita to actually. Yung naglalakad si Barbie at si David at para sila nag-date sa may hand river. Ayan. So, imposible namang hindi scene to do sa pelikula kasi sinot nga nila, di ba? Date na talaga si Barbie at si David. So, wala din to actually. At ito rin, wala to. Itong pinanood ni David si Barbie habang natutulog na pinost din nga ni Miss Ellis Katrina. Nasabi niya, she had to cut it kahit na mahirap sa kanyang kalooban. Because parang 2 oras na yung pelikula. Although the whole movie itself, the original uncut version was actually 3 hours. So sana mabili to ng Netflix at sana ipalabas doon yung uncut version para may bago tayong makita doon sa pelikula para lalo tayo manood ka. Kapag number 1 natin siya sa Netflix. Ayan nga si Adi ko toko na storbo. Dito. Diyan naman. Ang napakagandang si Barbie, si Sleeping Beauty Barbie Fortesa. Ayun. I so love it. At yan, meron na siya agad kape. Buti hindi ko natabig, no? Delikado kaya yan. Ayan. Ano nga si Barbie pagkape. Unfortunately, hindi siya binibigyan ng sponsor ng kape. Bakit nga kaya mo? Anyway, ayan na si Barbie. Binibigyan ng kape. And I love the dress. Ayan. Kanyang blouse ay pang mayami. At ito rin wala dun sa movie, yung namili si Adam ng Sing Sing. Actually, wala rin ako nakita dun sa trailer ng That Kind of Love nito. Pero ito, nakita ko dun sa the setup na pelikula ni Kit Thompson at Yen Santos. Ayun na nga, namili si Kit Thompson ng Sing Sing. Yun kasi yung original title ng That Kind of Love. Nung si Kit pa yung bida, nung hindi pa siya nabugbog ng girlfriend. At si Yen Santos ay hindi pa nalink kay Paolo Contis. At actually may mga fans nga na nakulangan sa promotion ng That Kind of Love. So sabi nitong isang nag-tweet, "Hello GMA Network, Sparkle GMA, ano po ba ang balak natin sa TKL promo?" At may nag-reply naman na, "Oo nga, Sparkle GMA, what are your plans? Why are you not helping promote the first movie of your breakout love team? Sayang po ang movie, napakaganda, but because of lack of promotion, hindi napapanood ng mga tao. Please do something, GMA Network." And another fan tweeted, "Promo ideas, Sparkle GMA Network. In case you're super busy, played the trailer on AOS, played the trailer at the end of 24 Oras, played the trailer as ads on the network itself, billboards, paid ads on social media, what the? Coverage on cinemas na puno during opening day." Yes, meron. Actually, mas magaling lang talaga mag-hype yung ABS-CBN pagdating sa mga ganitong promotion kaysa GMA. Kasi di ba narinig nyo pa yung dati sa mga commercial ng ABS-CBN nung now on second week, yung mga ganun-ganun, di ba? Tapos yung maraming tao na nanonood, pinapakita yung mahabang pila, di ba mga ganun? Malaka yung GMA na ganun. At meron pang isang complaint, so ito secret to, dapat nga hindi ko ilabas. Pero alam niyo naman pasaway si Jim, di ba? So ito na nga ang sabi dun sa kanyang tweet. "The industry is small, believe me. The horrible words and stories reach us. We've been aware of this whole time. Too patient and understanding, really. Got so turned off that I've cancelled what was meant to be next. Underestimating and disrespecting us was stupid. Thank you." Next.
Tapos may isa pa siyang tweet, "Liars, I am this close to exposing what has been happening behind the scenes. I'll never forget such entitled, disrespectful, unprofessional, sabotaging, scheming, and terrible backstabbing two-faced people. Words cannot even describe how disappointed and mad I am. Ha ha ha." So yun na nga guys, so hindi ko napapangalanan kung sino yun. Pero nagrereklamo about the TKL movie nga. So, kaya hindi masyado bumenta kasi ng mga ganyan-ganyan. Pero lalabas at lalabas din naman yan in due time. So, dumulong na ako sa pag-expose. At ito nga guys, chinek ko nga yung website ng SM guys. So parang 3 sine na lang ng SM ang nagpapalabas sa That Kind of Love. So SM Fairview, SM Mega Mall, at saka SM North EDSA. In fairness naman sa Mega Mall at saka sa SM North EDSA, ano pa sila hanggang Tuesday pa. So please watch it before it's gone guys. Kagaya dito sa amin, wala na dito sa province. So hindi ko alam sa ibang mall like Robinsons at saka sa Mega World and Ayala kung meron pa sa kanila, pero sa amin dito sa province wala na guys. Now siguro may slight effect din sa sales ng movie yung mga videos ng anniversary ng Jack P, ganyan-ganyan. Tapos yung video ni David with his girlfriend na paulit-ulit. Tapos meron pa yung meme ng Red Horse yung girlfriend, mga ganon-ganon. So, medyo naka-affecto din siguro. Mas magaling talaga mag-handle pa rin ng love team yung ABS-CBN. Kasi kung sa ABS yan, walang lalabas na ganyan. Malinis na malinis ang ABS-CBN. At nakikialam talaga sila na sa love life ng mga artista para sumikat sila ng husto, hindi katulad ng Jenny. Maganda naman kasi yung ginagawa ng ABS-CBN kasi they are maximizing the career opportunities and career growth of the artist. Tingnan mo nga yung Katniel, ngayon Don Bell, grabe do. Yung Matong, di ba kabago-bago, dami commercials. Mas sikat pa yung Barda noon dati kaysa sa kanila, di ba? Ngayon, nako. Miss opportunities kay Barbie at kay David. Lalo na kay Barbie, no? Si David marami ng in fairness, marami siyang sponsors and commercials. Si Barbie, talagang konti. Take pa siya ni Gabby Garcia at ni kay Lynn Alcantara, di ba? Ay, nako. Anyway, guys, yun nga yung difference between ABS-CBN and GMA. So, GMA should learn from ABS-CBN when handling their artists. Anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Word updates. See you in my next vlog. Bye!